Magandang gabi po. Yan. Maganda po na talagang alive tayo. Ano po? Para handa na yung ating mga kalooban. Ano? Ayan, sige po. Dahil 6:30 ni po, magandang gabi po ulit. Maging mga kapatiran po natin sa FB Live. Ayan po, isa pong napakagandang pagkakataon ulit na tayo po yung magkasama-sama sa panambahang ito na bagamat yung marahil yung ilan galing sa trabaho, karamihan mga estudyante, ayan, o galing sa mga bahay. Kaya salamat po sa Lord na binigyan po tayo muli ng kagalakan na dumako sa panambahang ito upang purihin po ang ating Panginoon. Okay po, bigyan po natin ng isang malakas na palakpak muna po ang ating Panginoon. Malakas na palakpak bilang ating offering sa Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat po, Diyos. Ayan, so para po sa ating pambungad na salita ng Diyos ay ang scripture reader natin ay si Sister Arnie. Isang mapagpalang gabi po sa atin lahat. Makibasa po kayo sa akin sa Awit 9 verse 1 and 2 lang po. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahanga-hangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Amen po. Manalangin po tayo. Yes, O God, hallelujah, Ama. Nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa iyo sa gabing ito na dinala mo po kami ng ligtas sa iyong bahay-sambahan. Tunay nga po, Panginoon, na narito po kami ngayon sa iyong harapan upang maitaas ka, mapapurihan ka. Tunay nga po, Panginoon, maraming pong salamat sa gabay at patnubay mo sa araw-araw naming buhay. Salamat po, Panginoon, na hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man. Tunay nga po, Panginoon, na wala po kaming ibang masasabi kundi pasalamatan ka, purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin ka, Panginoon. Tunay na ikaw ay karapat-dapat na papurihan at kami nga po ngayong gabi, Lord, ay i-declare, Lord God, how good your love is, Lord. We will shout your name. We will shout who you are, Lord, sa aming pong mga buhay. Hallelujah!
Jesus, I decide to live a life that shouts your faith. Jesus, I decide to live a life that shouts your faith. Shout your faith. Yes, Lord. Shout your faith. Shout your faith. Shout your faith. We sing it out. I will shout your faith to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your faith to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your faith to all the earth. I will lift your name on. I will show the world. I will show the world your goodness as I live a life that shouts your faith. Hallelujah. Shout your faith. Shout your faith. Shout your faith. Thank you, Lord. Shout your faith. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let our lives, Lord, declare who you are, Lord. In our midst, Lord, salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at katapatan, Panginoon. Hindi kami mapapagod, Panginoon, na umawit, magpuri sa iyong banal na pangalan sapagkat ikaw ay karapat-dapat, Panginoon, at ipinakita mo ang iyong kayang gawin sa aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, sa gabi pong ito, nais po namin na patuloy na umawit at sumamba sa iyong banal na pangalan, O Jesus. We will continue to shout out our praises to you, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus,
Hallelujah! Purihin. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Karapat dapat, Lord, na maparangalan ka, aming Panginoon. Kayo po ang nagbigay. Kayo po ang nagligtas sa amin mula sa pusali ng kasalanan. Salamat sa dalisay mong dugo, aming Panginoong Hesus, dahil kami ay ibinilang mo sa iyong pamilya. Dati-dati, di po namin alam ang aming patutunguhan. Pero nung nakilala namin si Kristo na aming tagapagligtas, nakakasiguro na po kami ng aming kaligtasan, aming Diyos. At habang kami ay nasa mundong ito, aming Ama, hindi kami titigil na magpupuri, magbibigay ng karangalan sa iyo. Sapagkat ito po yung nararapat, katulad nga po ng aming inawit. Lahat ng bansa ay hinihimok mo na magbigay ng papuri sa iyo. Subalit, katulad nga po ng aming napapag-aralan, hindi lahat po ng nilikha mo ay makakatawag sa iyong Abba Father. Maliban, nakilalanin niya si Kristo bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas. Kaya nga po kami mapalad, Lord, dahil kami ay kumilala sa iyo. Tinanggap ka bilang Panginoon at aming tagapagligtas. Kaya nga po, wala kaming ibang sinasabi, kundi kami ay magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Dahil yung po yung nararapat. Kaya po ngayong gabi, Panginoon, nakita mo po ang puso ng bawat isa. At mula sa aming bibig ay nagsasabing hallelujah. Dapat sapagkat ikaw ay nararapat sigaw namin ng hallelujah, Panginoon. Dahil ikaw ay dakilang Diyos. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang totoong Diyos na hindi nagbabago kailanman. Kaya aming Ama, salamat po, aming Diyos, dahil binigyan mo kami muli ng opportunity, O God, na mabigyan ka ng karangalan. Kaya nga po, aming Panginoon, salamat po sa mga kapatid ko na mula sa malayo, mula sa eskwelahan, mula sa trabaho, mula sa kanilang tahanan, o saan man sila nanggaling, Panginoon, hindi po namin nakakaligtaan na mayroong pagsamba ngayong pong gabi. Katulad din po ng mga kapatid namin na nakatunghay sa Facebook Live ngayon. Lord, salamat dahil ibinigay mo sa puso namin, ilalagay mo sa puso namin na kailangan naming sumamba dahil yan po yung naisin mo, aming Diyos, sa iyong mga nilikha. Kaya nga po, tapat ang iyong mga anak, aming Diyos, dahil kahit po may mga obligasyon na kailangan gawin, inuna ka, Panginoon. At yan nga po ang sinasabi po sa banal mong aklat. Seek ye first the kingdom of God. Kaya po, Panginoon, ngayon pong gabi, kami po ay sama-sama na maghihintay ng iyong mga salita. Kaya nga po, pagpalain niyo po ang iyong gagamitin ngayong gabi para po may bahagi ang iyong salita. Ganon din po sa aming mga nakatungay sa Facebook Live ngayon. Panginoon, salamat po at kami po yung umaasa sa aming pong pag-uwi ngayon pong gabi. Taglay po namin, dala po namin ang iyong biyaya, ang iyong mga pangako na aming pong panghahawakan naming Panginoon. Kaya salamat po aming Diyos, sa iyo namin po mula yung binabalik ang papurit karangalan sa ngalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Ayan. Praise. Ayan. Ayan po, salamat po sa Panginoon. Ang sarap po magpuri sa Lord, no? Amen. Kasi yun na nga po yung hininga po natin na tayo talaga ay magpupuri. Nakakamanghangang isipin na mountains will bow down, ano? And the seas will roar at the sound of your name. Di ba? Napakasarap pong isipin. Kung yung mga nilikhang yun ay magbibigay papuri sa Lord, eh di lalo na po tayo na special.
sa kanya pong pagkakakreate sa atin. No? So, salamat po sa mga special ng mga anak ng Diyos na naririto ngayong gabi. Pumalakpak po ang bawat isa. Ayan, salamat po sa Lord. Dahil patuloy po tayong binibigyan ng kagalakan talaga. Kaya konti na lang na upuan po, mapupuno na nga po itong ating sanktuaryo. At marami pang nag-aantay doon sa tabi para ma-occupayan din po. Kaya patuloy lang po tayo mga kapatid, kahit na marami po tayong nararanasan, we will still shout for joy. Ayan, at the works of our Lord, no? Kahit na mga valleys man yan o mga victories, sa Lord lamang talaga ang papuri, no? Kaya muli, when I welcome ko po ang bawat isa na nandito po uli. Ayan po, so alam ko po na medyo special ng special yung gabi na ito dahil alam ko po na meron pa tayong celebration nag-declare na after this, no? Pero ngayon pala, nagse-celebrate na tayo talaga sa goodness ng Lord. Kaya akin pong binabati ang mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan sa buwan po ng Agosto. Ayan. So, special and particularly kay Ate Susing. Ayan, ay kaarawan niya po. Kahapon ba o ngayon? Ngayon mismo, wow. Ayan, maligayang kaarawan sa ating dear na kapatid. Siyempre, mother dear ng mga balulot. Ayan, so maging mga kapatid po natin na nagdiwang na at magdiriwang pa. Happy birthday po sa inyo. Maging sa mga kapatid po na mga couples. Yan. Happy wedding anniversary po sa inyo. Ayan. So, tuloy-tuloy na po natin na sambahin ang ating Panginoon through our tithes and offering naman po. At ito po yung ipapanalangin po ni Ate Ang. You
po ay tumayo. Hallelujah, Lord God. Samahan niyo po ako sa panalangin po natin mga kaloob. Oh yes, oh God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. We magnify your holy name, oh God. Tunay nga po, Panginoon. Walang hanggang ang salamat namin sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, katulad ng aming awitin, katulad po, Lord God, ng mga kataga, mga lyrics, Panginoon. Napakasarap, Panginoon, Lord God, na umawit, magpuri, magpasalamat, Lord God. Salamat sa iyong presence, sa iyong presensya, Panginoon. Ramdam namin, Panginoon, ang iyong presensya. Kagalakang ibinibigay mo sa amin, Panginoon. How much more, Panginoon, kung kami, Lord God, ay nasa iyong piling na, Panginoon. Napakasarap, Panginoon. Kaya, Lord God, wala kaming gagawin, wala kaming sabihin, Panginoon, kundi ang taos-puso, Panginoon, na pasalamat sa iyo, sapagkat patuloy mo kami, Panginoon, Lord God, ginagabayan sa araw-araw ng aming buhay, Lord God. Kulang pa po, Panginoon, Lord God, ang aming mga awit, ang aming mga sinasambit ng aming mga labi. Bagus, Panginoon, Lord God, ikaw, Panginoon, Lord God, ang nagpupuno, Panginoon. Lord, we are nothing, Panginoon, but by your grace, by your glory, Panginoon, ikaw po ang nagpupuno sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God. At tunay nga po, Panginoon, Lord God, tinataas po namin, Panginoon, Lord God, ang lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin, Lord God. Ang tithes, Panginoon, ang pagkakaloob, Panginoon, ang pagbibigay namin, Panginoon, ay ika po. Lord God, hindi ito usaping pera. Bagus, Panginoon, ito po, Lord God, ay pagmamahal sa iyo, Panginoon, pagsunod, Panginoon, sa iyong pinag-uutos sa amin, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord, dalangin namin, Panginoon, patuloy mong pagpalain po, Panginoon, Lord God. Ang perang ito, Panginoon, ang aming tithes, Panginoon, na magamit, Panginoon, sa ikalalaganap na iyong banal na salita, maraming makakilala, Panginoon. At tunay nga po, Panginoon, makasama at tunay nga po kami, Panginoon, maging kabahagi ng iyong banal na layunin, Lord God. Lord, dalangin din po namin ang mga kamay na nagkaloob. Ikaw po ang higit na magpala sa kanila, Panginoon. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Maging, Lord God, sa hindi nagkaloob, pagpalain mo po, Lord God, din ang kanyang puso na tunay nga pong makilala ang iyong kabutihan, Panginoon. Na tunay nga po, Panginoon, ikaw ang kasapatan, Panginoon, sa aming buhay. Lord God, ganun din po, Panginoon, sa aming tiga-ingat yaman. Ikaw po magbigay ng pag-iingat sa Kanya, lalo po, Lord God, sa Kanyang mga pinupuntahan, Lord God. Lord, we declare your power, O God. Thank you for your goodness. Thank you for God. Thank you, Abba Father, for your greatness, O God, for your kindness. Jesus Christ, the love of God, Son of God. Thank you for the cross. The Holy Spirit, salamat, Panginoon, sa iyong comfort. Ito po ang aming sawat dalangin. Salamat kami sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus, aming Diyos. Amen, amen. Amen. So, bago po ako mag-a-announce, dahil nasa pangalawang linggo na po tayo, ayoko namang isuppress po yung mga pasasalamat po sa gustong magpatotoo, magpasalamat sa Diyos sa ginawa sa kanyang buhay, sa inyong buhay, sa nakaraang 2 linggo. Ayan, so baka may gustong magpasalamat. Ayan, si Ate Susing. Yehey! Ayan. Happy birthday po. Bigla akong kinabahan eh. Pasensya na po kayo, hindi po ako ang preacher ngayon.
Ngayong gabi po ay talagang ngayon ang kaarawan ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord. Akala ko 18 pa ako, yung pala senior na. Thank you Lord sa paggabay niyo sa aking mga anak dito sa kapatiran, sa mga elder, at speechless ako. Salamat Lord kasi hindi mo ko pinababayaan kahit na hindi ako nakaka-attend dito sa gawain. Andyan ka pa rin sa buhay namin ng aking mga anak, sa buong sambahayan. Kami po ng aking buong sambahayan maglilingkod sa Lord. At salamat po sa mga apo na hindi mo pinababayaan. At alam ko na may plano pa ang Lord sa buhay ko. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, so baka kahit hindi senior, ayan, welcome po na sa senior stage. No? So baka meron pa? Ako lang kasi na nakatayo, okay. Sige po. Salamat po. Sige, sa susunod na lang po baka nahihiya, no? Kasi kala nila, birthday rin nila. Anyway po, ito ang ating mga announcement po ngayong gabi. Wala pong men's and ladies fellowship po ngayong buwan sapagkat ang youth at young adult ay may imbitasyon para sa kanilang month celebration, Palarong Win Kalamba 2025. Parang nauna yata yung palakpak eh. Ayan, so Palarong Win Kalamba 2025. Yeah. Ayan. So, ang theme po ay Stronger, Better, Together, Unity in Christ. At ang mga petsa po ay yung 21, August 21, 23 at 25 sa Santa Rosa SM at saka dito po sa center. So, marami pong nag-aantay na mga palaro. Kaya, ngayon pa lang po, yung mga interesado, magpa-register na po kay Sister Grace or sa mga core group leaders. At maging doon sa mga kapatiran natin na nasa FB Live, pwede po kayong mag-online registration. Ang deadline po pala nitong registration ay August 14. Ano ngayon? 13. So bukas, hanggang bukas na lamang po ang registration. So, habol-habol na po. Ang BPI seminar po, Biblical Principles of Interpretation, ay magre-resume na po ngayong darating na linggo, August 17, at saka August 31, 1 to 3 p.m. po dito sa center. At ang night of prayer po ay last Friday, August 29, dito po sa center, 6 p.m. onwards. So sana po, kung gaano po tayo karami ngayon, ako ang sarap pong manalangin ng sama-sama. Kaya iniimbitahan ko po ang lahat, kita-kits po tayo, hindi lamang sa palaro, kundi sa paanan ng Diyos. Ayan, na sa August 29, dito po sa center. Ayan man po. So, welcome na po natin ang word ng Panginoon sa ating lahat, na i-deliver po ng ating kapatid, Brother Michael Mary. Amen. Magandang gabi po sa lahat. At ayun, eto na naman po tayo sa gabing ito na ating tatalakayin sa ating midweek service ay relationship. Okay po ba yung intro? So, relationship. At nandito tayo sa ating tema na, ano nga ba yung tema natin? Keeping and ensuring the Word of God as a planned line of our faith. Medyo pinaparaphrase po natin yan. Sabi natin, ikaw ba ay
nasa hulog? Ikaw ba ay nasa hulog? Di ba? Yung hulog daw yung plumb line. At kung mapapansin po natin, kung ang hulog na yon ay merong, ano ba yun? Hugis ba yun? Paano ba yung hugis ng hulog? Di ba? Parang triangle siya. Meron siyang hugis. No? At meron siyang purpose. Bakit ganon? Bakit ganon yung hugis na yon? At sa gabing ito, napakagandang pribilehiyo na talakayin natin ang isang malalim at mahalagang paksa. Shape for relationship. We have been shaped for relationship. At yung relationship na yon is knowing God and loving others. Connected po ba? Kung mapapansin ninyo, the greatest 2 commandments is knowing God and loving others. Amen po? We will be diving into how God has intentionally designed each of us with a purpose. Meron. Okay po ba? Kung alam po natin na tayo ay nasa hulog, pwede rin po natin alamin kung tayo ba ay may hugis, shape. Amen po ba? Medyo may pagka-rhyme po ba? Hulog at hugis. Amen. So, makikita po natin ito, gagamitin po natin yung tekstong, next slide. Yan. Makita po natin, gamitin po natin ang Psalm 139 verses 13 to 16. Amen? Medyo maliit. Basahin po natin. You made all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. You saw me before I was born. Thank you for making me so wonderful complex. Your workmanship is marvelous. How well I know it. You watched me as I was being formed in utter seclusion, and I was woven together in the dark of the womb. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed. Basahin po natin sa Tagalog para lalo po nating maramdaman. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakakalintal. Ang buto ko sa katawan, noon iyo'y ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako noon sa iyo, di naglilihim. Ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mong ng talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Amen? Let us pray. Hallelujah, Lord. Lord, maraming pong salamat sa iyong salita. Maraming pong salamat, Panginoon, sa ipinaramdam niyo po sa amin na kami nasa loob pa lang ng tiyan ng aming mga ina. Ay alam mo na po, Panginoon. Alam mo na po, Panginoon, ang aming purpose. Maraming pong salamat, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, itago niyo po ang iyong lingkod sa iyong likuran. Kayo po, Panginoon, at ang iyong mensahe ang siyang marinig, maramdaman ng bawat isa.
Marami pong salamat. Hinihiling po namin to lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Sige po. Hallelujah. Marami pong salamat sa inyong palakpak dahil sa ating Panginoon Diyos po yan. Amen. So sabi ko nga kanina, kung ikaw ba'y nasa hulog, ikaw ba'y may hugis, shape. Natanong mo na ba sa iyong sarili, bakit ako ganito? Bakit mayroon akong tiyak na interes, kalakasan, o personalidad? We will see this as we dive on this note na makikita natin this truth is beautifully captured in our text, Psalm 139, specifically dun sa verse 13. As we listen to these power words, uulitin ko po ulit. You made all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. You saw me before I was born. Amen po? In-underline ko po dyan, knit me together. Amen? The first crucial point is this. God shape us on purpose and with a purpose. Amen po? Kita po natin dyan, emphasizes God's intentional design in creating each one of us. Amen po? Talaga pong, sabi nga dun sa salita niya, nasa loob pa lang tayo ng sinapupunan. Alam niya na kung anong hugis natin. Kaya, yung mga iba dyan, wag na magtataka. Bakit ganyan? Ang hugis. Shape. Pero dahil alam natin, yung shape na yan is with a purpose. Every single part of who you are, your shape, S-H-A-P-E, is not some random accident. Hindi po yan aksidente. It is for relationship and purpose. Amen po ba yon? Amen. So, alam na natin yan. Example ko lang, merong maliit, meron sobrang tangkad, pawide naman tayo, merong may payat, at merong mataba. Diba? Ayan ay yung hugis na nakikita natin. Amen? Pero doon sa pag-aaralan po natin ngayon, hindi po yan yung hugis na sinasabi natin. Pero doon sa shape na yon, makakabuo po tayo ng isang acronym. Okay? Doon ko na lang kinuha sa shape. Kung mapapansin niyo yung NLT version, ang nakalagay doon is knit me together. Okay? Ilang letters po yun? Sobrang haba. Baka abutin po tayong 9:30 dito. Kaya kunin ko po yung version ng The Message, oh yes, you shape me. First inside, okay? Kunin natin po dun sa shape. And this acronym na shape, makikita natin yung 1, 2, 3, 4, 5 areas how we are intentionally designed by our God. We're still in our mother's womb. Amen? Amen. Excited na po ba kayo dun sa shape? Na-excite, no? Ba't na-excite? Amen. Ano po ba yung S? Simulan po natin sa S. Ito yung yan. Spiritual gifts. We have been empowered to build God's family by that spiritual gifts. Amen po? Let's begin with S, shape, spiritual gifts.
These are the gifts given by the Holy Spirit specifically to empower us to serve others. Amen? Nakuha niyo po ba yun? It empower us to serve others. Yang spiritual gifts na yan, to serve others. Hindi yan binigay sa atin ng Diyos para sa ating sarili. It means, ini-empower lang tayo para to serve others. Amen po? Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 7, makikita natin dito na there are different kinds of gifts, but the same Spirit distribute them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God of work. Now, to each one of these manifestations of the Spirit is given for the common good. Amen? May iba't ibang spiritual gifts tayo. Meron tayong iba't ibang gifts, pero it serves for a common good. Amen? So, your gifts connects you to others in the body of Christ, and using that gifts strengthens the community of faith. Amen? Kaya yung mga nagsusuppress ng spiritual gifts nila dito, ano-ano ba yung mga spiritual gifts? Healing, meron ba agad? Inuna ko yun, Discernment, teaching, preaching, administering. Huwag niyo pong isuppress yun. Leave it out. Amen? Leave it out. At makikita natin that yung relationship point niyan is vital. And your spiritual gifts are meant to connect you to others in the body of Christ. Amen po ba? Within. At yan yung magpapalakasan sa bawat isa sa atin. Amen? Di ba? Sino yung may gift ng praying dito? Amen. Kanino na tayong lumalapit, di ba? Hindi naman siya yung magpapagaling, hindi naman siya yun. Pero, kapatid, malaman ko lang na ikaw mismo nananalangin para sa akin ay isang kagaanang loob. Amen po ba yun? Maliban sa personal communication natin sa ating Panginoon, malaman natin ang ating kapatiran na pinagpipray po tayo ay isang napakasarap na pakiramdam. When you use your gifts, you aren't just serving. You are actively strengthening the community of faith around us. Amen po? At kung mapapansin po natin, how have our personally seen our spiritual gift build others in our church, in our community? Paano nakikita natin yung ating mga spiritual gifts na yon? Ito ba ay nakaka-encourage? Or ito ba, masakit man sabihin, sana naman hindi nakaka-discourage. But it should be a gift that serve someone. Amen po? Ayan po ang S. Punta naman po tayo dun sa H. Alam ko may nakahula na neto. Heart. Yung ating puso. Passions that reflects God's heart. Amen? Meron na tayong mga reference neto previously sa mga teaching. Imago Dei, Imago Christi.
it reflects the image of God and the image of Christ. Yung ating puso. At dito sa ating puso na to, this refers to the passion that what truly moves us, what burdens us, and what excites us. It is amazing na ma-realize natin yung that God places yung desire na yon sa ating mga puso na naka-align sa kanyang mission. Amen po ba? Na yung nagda-drive sa ating puso, yung nagbibigay ng burden sa ating puso, napakasarap maramdaman na ito ay nilagay ng ating Diyos sa ating puso ayon sa kanyang will, sa kanyang mission. Your passion is not, sabi nga, pilit. Amen? Sino ba ang merong ditong pilit na passion? Kasi pag passion mo yan, lalabas at lalabas yan. Kahit hindi mo yan pilitin. Amen? Kung hindi mo yan passion at yan ay pilit, ano yan? Pilit na passion. Tama ba? Pero kung passion mo talaga yan, kusang lalabas yan. What truly moves you, what truly burdens you, and what truly excites you. Amen? And that the relationship neto is clear. Our passions unite us with people, who share similar burdens. Amen? Kita na natin yon. Ito, mag-unite pag yung pareho nating passion ay similar sa burden ng ating mga kapatiran. Kaya minsan, huwag kayong magtataka, bakit pinipilit mo ito yung passion ko, tapos bakit ayaw nung kapatid kong to? Kasi, hindi shared. Amen? Hindi similar. Okay? So sabi natin, different service, different gifts, pero same Lord. Baka naman, meron kang ibang kapatidan. Okay? So kung yung nagsusumiksik na maging kapatiran, medyo tignan natin yung puso. Ito ba truly moves me to this? Pero wag mo naman siyang aawayin. Wag mo naman siyang, dahil wala kang passion sa akin, wala kang burden sa akin, tsapwera ka na. Di ba? Hindi naman ganon tinuturo. Posibleng wag mo na lang isingit, wag mo na lang ipilit kasi the passion will reflect yung God's heart. And God's heart, alam natin, what is Christ-like. Okay. Amen? Amen po. So, think about those who are passionate about the poor, yung youth ministry, sa praise and worship. These shared passions draw people together. Amen? Draw people together. Pare-pareho kayong masasarap magluto dyan. Okay, dyan kayo sa kusina. Di ba? Pare-pareho kayong napakaganda ng boses ninyo. Okay, dito kayo sa praise and worship. Amen? Pero ako, kung magsusumiksik ako sa praise and worship para sabihin kung ang ganda ng boses ko, baka yung passion ko dun, wala. Motivates ba truly moves ba sa akin yun? Baka hindi. Baka pakantahin nyo lang ako dito. Hindi. Sabi nga, dapat kakantahin ko yung psalm eh. Kasi sabi, the book of Psalm is a song of praise. Amen? Kaya yan nilagay din sa sa after ng book ng Job. Kasi yung book of Job, suffering. Pero pinapaalala sa atin na even though may suffering, we should praise pa rin ang ating Panginoon. Amen po? Amen. And for this heart
na reflects our God's heart? Are we deeply passionate about? And how do we see that passion is potentially aligning with God's mission? Amen? So yung passion natin, sa puso natin, sabi magre-reflect yung God's heart. Tignan natin kung naka-align ba yun sa mission ng ating Panginoon. Amen? At sabi nga, we have been shaped, nasa loob pa lang tayo nandyan. Alam na ng ating Panginoon. Kaya minsan magugulat ka, hindi ka naman marunong kumanta nung bata ka, pero pagdating nung pagtanda mo, praise and worship ka. Di ba? Ito, baligtad yung example ko kanina. Matanda ka na, gusto mo pa rin kumanta. Ay, hindi nga yun. Amen? Pero, walang imposible sa Diyos. Kasi nga, we have been formed as with a purpose. Baka hindi lang ngayon. Baka pagdating ng 67 ko, tsaka pa lang ako nasa praise and worship. Di ba? Kasi, we do not know how we form. Okay? How we are shaped in the... Amen po? And dapat, habang tumatakbo yung buhay natin, we should search aligning that heart with passion dun sa God's heart. Amen po? Amen. Okay, punta na tayo sa letter A. Ayan. Sa letter A, abilities. Abilities, that's the natural talents to serve others. Amen? Okay, yan yung may mga talento na dyan. Now for the A, your abilities. These are the natural talents, skill, proficiencies that God has shaped within you, even before your birth. Amen? Skills and proficiency shaped even before birth. Sabi ko nga, yung magagandang mag-drawing dyan, huwag ka nang magtaka. Dahil nasa loob ka pala ng sinapupunan, baka kukut-kut ka na doon. Di ba? Bata pa lang marunong na mag-drawing Di ba? So, we have been shaped even before birth. Makita natin nitong natural talents na to, makita natin, may skills talaga to Meron talaga tong talento Talagang binigay ng kitang-kita na sa kanya Kahit na nakapikit pa. O kaya, isang beses lang niyang natutunan, talagang nakuha niya na. Di ba? Because it is even before birth. Alam na yun ang purpose. We can see that example in the Old Testament. Ito, bigkasin ko lang, Bezalel. Si Bezalel, who was filled with the Spirit of God, with skill, with intelligence, with knowledge, and with all craftsmanship, for artistic work in building the tabernacle. Building the tabernacle. Brother Andrew, Pastor Andrew, baka you have the talent. Magagawing third floor. Pastor Boy, dineclare na natin na itong we have mahal. We have the artistic work. Artistic work pa lang naman, Pastor. Hindi pa yung mismong building. But if Pastor Andrew is being appointed by our God to construct yung 3 stories nito, and who are we? Diba? Amen. And tignan natin, baka nasa puso ba ni Pastor Andrew yun? Diba? Kaya nga, balikan ko lang yung heart. Diba? Pero yung abilities doon sa mga artistic work, baka
meron dyan. Your abilities, whether they are artistic, analytical, organizational, or interpersonal, it is God-given. Amen? Hindi lang sa mga pagdodrawing, pag-art, pagkanta, pero sinasabi dito, even though analytical, uy, galing na ito mag-isip. Ang galing na ito. Minsan, advance pa nga. Ay, pangit ba yun? Medyo, advance ang pag-iisip. Di ba? Pero, tapos ang galing sa organizational, ang galing sa interpersonal, that's God-given. Amen? Sabi nga kanina, wag nang magtaka. And that relationship of your abilities open doors as, again, to connect, to mentor, and to support others. Amen? Naandun yung to mentor. Kasi, di ba, kung ikaw ay okay magplano, okay kang mag-ayos ng isang organization, so, need to mentor. Okay kang tumulong, you have to support others. And bago tayo pumunta sa letter P, iwanan ko po yung tungsang tanong, how can your natural talents and abilities be intentionally used to serve and connect with others in your daily life or within the church? Amen? Sabi ko kanina, wag na nating isuppress yan. Kung may natural talents ka, go. Ipakita mo yan. Natural, Huwag yung pilit. Okay? So, punta tayo sa letter P. May talent ka, meron kang personality. Ito, may kanya-kanya tayo dito. Unique way of relating. Personality. Personality ko na hindi mo na ako agad-agad pumupunta sa isang bagay. Medyo, ang personality ko, pinapakaramdaman ko muna yan. Okay ba to? Hindi ba to? Hindi agad sugod-sugod afternoon. Tsaka ko na lang ayusin. Di ba? Meron tayong mga iba't ibang personality. Your unique way of relating to the world and to others. Amen? Meron ditong mga, nararamdaman ko, meron mga dito, mga personality na pagka, once na pumasok sa isip, gagawin ko na agad to. Di ba? Bahala na si Batman. Tapos bahala na si Batman, gagawa ng kanyang sarili. Dahil napanindigan ko na to, sabi ko, kakayanin ko to. Di ba? We have different way, unique way of relating to the world and to others. Whether you are outgoing, or quiet, or structured, or spontaneous, each personality can beautifully reflect Christ. It's in own way. Amen? Ano yan? Bubukal. Kung ano yung inaasam-asam natin na to be Christ-like. Amen? Doon pa rin natin makikita yung personality natin. At yun ang isang objective natin. To be Christ-like. Amen? If we are, sabi ko kanina, whether you are outgoing or quiet, structured, spontaneous, each personality can beautifully reflect Christ in its own way. Lalabas at lalabas yan. It is a truth that no personality type is wrong. Walang maling personality for ministry. All are usable in God's plan. Amen? At kailangan natin maintindihan yung relationship na to, that understanding different personalities
help us to relate better to one another and to extend grace when we encounter differences. Ulitin ko po yun. Understanding different personalities. Different personalities. Help us to relate better. Okay? Pwede tayo makarelate doon sa kakaibang personality na yon, pero pag hindi natin ginamit, hindi natin inintindi, baka hindi siya maging better. Baka lalo pang lumala yung paglalayo ninyo. Magkaiba kami ng personality niyan eh. Pero pag iintindihin ng bawat isa, ganito yan eh. Ganito siya eh. Diba? Pag napansin ninyo yun, ganun yung attitude natin na, uy, teka muna, alam ko, ganyan yan eh. Iniintindi ko yan. Pero, pag naintindi ko na, ito pala ang kiliti niyan. Ganito ang personality niyan, dito ko siya kakalibitin. Amen? And, pag ganun yung attitude natin, makikita natin, yun nga, yung extending yung grace pag nagkaroon tayo ng differences. Hindi lalala yun. We will extend grace when we encounter differences. Amen? So, yung understanding that the people have different personalities help us in our relationship with our family, friends, with colleagues, and with our churchmate. At sabi natin, piyan, kasama yan sa shape, hinubog na tayo ng ating Panginoon. Nasa loob pa lang tayo ng tiyan. Mukhang, babanggitin ko lang, mukhang sticky statement na ba yung hinugis na tayo ng ating Panginoon sa loob pa lang ng tiyan ng ating. Nakailang beses ko nang sabihin, mag-stick ba sa atin yan? Sana mag-stick, no? Kasi sabi nga, yung sticky statement in a sermon, yan daw yung mga naiiwan, stick dun sa puso. Amen? Nasaan na tayo? E. Sinong gustong humula? Ano nga ang S? Spiritual gift. Anong H? Heart. Anong A? Abilities. Ano yung P? Personality. At dito sa E, experience. Yan. Experiences. So yung experiences natin, your story shapes your ministry. Amen? So ano yung mga na-experience natin sa lahat nung sa simula, sa S, sa H, sa A, sa P, bubuo yan ng isang experience. Amen? Your story shapes your ministry. God is so incredibly intentional that He uses all our experiences. Lahat ng experiences, the good, the bad, and even the painful, napakasakit na experience, gagamitin niya for His purpose. Amen po? At makikita natin yan dun sa Romans 8, chapter 8, verse 28. Assures us na yung unique story na yan, with all its twists, turns, sabi ko nga kanina, mapagod, mapabad, even painful, can be a powerful tool to help someone else on their own journey. Gagamitin niya yan. Amen? At magagamit natin yan to help someone. In a relationship point, it is the shared experience, build trust, in empathy in our relationship. When we can say, sabi nga, naalala ko, sinabi ni Pastor Robel, parang yung friendship, pag sinabi niyang, uy, ako din, I've been there too.
Di ba? Medyo merong closeness yon. Kasi nga, sabi rin kanina, pag shared yung burdens ninyo, shared similar yung abilities ninyo, it creates powerful bond. Dikit. Amen? So, yung mga experiences natin, kung isi-share natin yan, at makakakita tayo ng encounter tayo na, uy, ganyan din ako. Yung trust and empathy in a relationship will build powerful bond. Amen? Kaya, it is good that we reflect for a moment. Ano ba yung mga past experiences natin? Both positive, mapa-challenge man yan, isipin natin. And are we prepared to share that experience, to connect and minister to others in a unique way? Yung experience natin, sabi nga, yung testimony natin, minsan yun yung tumitimo. Minsan yun yung nagiging triggering point nung ka-one-on-one natin, nung dinidisciple natin. If we share experience. Because, sabi nga natin kanina, that experience is part of the shape na God already formed us even before birth. Amen po? Ayan, nabuo na ang shape. As we conclude, remember this foundational truth. You are fearfully and wonderfully made to reflect God and to serve His people. Amen? We are fearfully and wonderfully made to reflect God and serve His people. That wonderfully image, shape na nakikita natin ngayon. Yung shape, alamin natin, spiritual gifts, yung heart natin, yung abilities, yung personality natin, yung experiences natin. It will form the image of God, the image of Christ, that God is purposely made even before our birth. Your shape isn't just for your own benefits. Hindi yan pansarili lang natin. It is God's intentional tool to grow our relationship with Him and with others. Amen? Let's reflect again dun sa verse. At kung titignan natin, napakasarap ulit-ulitin. We have been knit all together, our inner parts. Pag tinignan ko nga ngayon yung itsura ko, wow! Ano po ba? Hindi po ba wow? Shape wonderfully. Amen? Wonderfully by God. Yan. Knit me together in my mother's womb. Kaya nga dun sa prayer, sabi, Lord, you shape every part of me with a purpose. My gifts, my passion, my abilities, my personality, and my life story. In my mother's womb, you crafted me with care, forming me uniquely to reflect your image. I praise you because wonderfully made
each detail of who I am, display your intentional design. What have you done is truly amazing, and I recognize your hand in all of it. Amen. Napakasarap na prayer. Pinagpipray that we are fearfully and wonderfully made. And we should recognize that God's hand in all of it. And our challenge today is to discover your shape. Amen? Discover your shape. Use it for God's glory and the good of others. Amen? Ano-ano yung mga ibang action points? Sabay ganun, no? May action item tayo. Take some time to reflect on each aspect of your shape. Your spiritual gifts, your passion, your natural abilities, your personality, your life experience, how it shaped you. Reflect natin. Let's pray for specific opportunities na nakikita mo na doon sa shape to serve God and to bless others around you. And lastly, let's consider connecting to our ministry leader, trusted mentor, or someone in the small group to explore yung shape na nakikita natin sa bawat isa that we can utilize within church community and in our daily life. Amen? Amen. Let's embrace who God has made you to be. Amen? Embrace who God has made you to be and live out your purpose, relationship with Him and with others. Amen? Marami pong salamat, and to God be all the glory. Gently call me.
gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life to your and I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Give me love I can. Take me. Sige po, manahimik po muna tayo. Tanungin po natin ang ating mga sarili na tapos na ba ang Diyos sa atin? Tapos na ba ang humbugin ng Diyos ang ating pagkatao? Katulad nga po ng ating inawit, ibigay natin sa Panginoon ang paghubog. Kung tayo lang po, hindi natin kakayanin. Kaya sa Diyos po tayo magpahugis dahil siya po ang naglikha sa atin. Pero we're talking about not physical body, but spiritual body. Sometimes, yun yung dahilan kung bakit may mga battle tayo. Kaya ang tanong, kumpleto na ba? Nahugis na ba tayo ng Lord? Yung tinatawag na tatlong hugis, yung physical, the spiritual, and the soul. So let's pray. Our Heavenly Father, alam po namin na kayo ang lumikha sa tao. Pero dahil nga po sa kasalanan, nag-iba-iba ng hugis ang tao, hindi man physical, kundi hugis spiritual. Ito po yung napakahirap dahil ang sinasabi po ninyo sa banal mong aklat, hindi kami magiging kumpleto kung ang kasalanan ay nananatili pa rin sa amin. Kaya una po sa lahat, Lord, kung meron kaming mga bagay pa na hindi na isusuko sa iyo, ito po yung panahon para magministeryo po ang Banal na Espiritu. Hindi lang kaming nandito sa bulwagan, kundi yung po mga nanonood, nakikinig po sa amin. Patuloy po kayong magministeryo sa amin, Banal na Espiritu. Aaminin po namin na hindi namin kaya na hubugin ang aming sarili kung sa aming sarili lamang. Kaya po kami po'y nagpapasaklaw sa kapangyarihan po ninyo. At ikaw po ang siyang humubog sa amin na katulad ng isang magpapalayok na inuhubog ang isang palayok upang maging maganda ang kanyang kalalabasan. At sometimes, binabasag ng magpapalayok kung ang nalikha niya ay hindi maganda. Yan din po yung pwede sabihin namin, Lord, na may mga
bagay pong hindi pa nahuhubog safely sa buhay po namin. Kaya, Father, we confess before you, Lord, at kami po yung nagpapasaklaw, nagpapasakop sa kapangyarihan po ninyo. At ina-accept po namin na kung kayo'y hiwalay sa amin, wala nga po kaming magagawa. Kaya ngayon pong gabi, Panginoon, hubugin mo kami, aming Diyos, upang masabi namin na kami ay completely shaped by your Spirit, Lord. Kaya, salamat po aming Panginoon dahil nakikita mo kami, nagpapakumbaba kami sa iyo at kami po'y nagbibigay sa iyo, Panginoon, ng paghingi ng tawad kung kami po'y nagkamali. At kaya, hinahayaan namin magministeryo ang Banal Espiritu sa buhay po namin. Aming Ama, salamat dahil lagi kang nakatunghay sa amin at patuloy kang nagbibigay sa amin ng paalala na hindi namin kaya. Ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna po sa amin. Aming Ama, salamat po dahil iginabot mo sa amin, Lord, ang lahat ng aming hinihingi. Kaya, Panginoon, salamat dahil binigyan mo kami ng pag-asa, binigyan mo kami ng assurance, binigyan mo kami, Panginoon, ng pabor, Panginoon, na siyang pangahawakan po namin. Kaya, aming Ama, basbasan niyo po ang inyong mga anak dito po sa sanctuary ito, maging sa mga kapatid namin na nakatunghay sa Facebook Live. Lord, inaangkin namin, ganap, Panginoon, ang iyong pagpapala. Panginoon, gabayan mo kami sa aming pong pag-uwi ngayong pong gabi. Ingatan mo po kami, ang aming pong mga kapatid, ang aming pong pamilya, maging ang mga trabaho at mga pag-aaral ng iyong mga anak kay inyong pagpalain. Salamat po aming Panginoon, malagot po naming binabalik sa iyo ang karangal at kapurihan sa ngalan po ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, tapos ang ating gawain. Humayo kayo sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Muli, happy birthday, Sister Susie. 60 years old na siya. Jesus, I decide.